objectives ng ating bansa. Ang ating leader, ang ating gabay na naghahatid sa atin sa isang maunlad, mapayapa at magandang kinabukasan. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno Noynoy Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Marojas, Governor Alfonso Mali Jr., Governor Arthur Defensor Sr., National Executive Board Officers of the Union of Local Authorities of the Philippines Incorporated, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan. Ililiwanag ko lang po, best man po ako ni Boy Umali, doon po sa renewal of vows. Hindi ho nung una siyang kinasal, kaya baka ho may magduda ho sa edad ko. Kailan ba yan, Boy? Mga 2 years ago yata, hindi? Okay. Alam mo yung, nung bumiyahe ho tayo, maraming, pati yung media, kasama natin, nagkasakit dahil medyo mabigat raw yung schedule. At ako naman, Boy, awa ng Diyos, hindi ako tinamano maski ano. Ngayon, kinakabahan ako, namamalat ka, baka bukas ako may trangkaso. Anyway, marami po sa atin nandito ngayon ay matagal nang nasa politika. Marami po siguro sa inyo, baka nauna sa akin sa politika. Malamang kabisado na rin ninyo ang pasikot-sikot sa mundo ng politika at ng mga sekretong rekado para manalo. Automatic na sa ating maging todo sigasig para maipakilala ang kakayahan at ang ating mabubuting katangian. Kumbaga, nakuha na natin ang tamang timpla ng marketing campaign para manatili sa pwesto. Matanong ko lang po kayo, meron ba sa inyo rito ang nagsabi nung tumakbo o nung unang tumakbo pa lang na pananatilihin ninyo ang sistemang nagisnan? May nangako ba sa inyong kapag ibinoto tayo, walang asenso mangyayari? Palagay ko, wala ho sa atin na nagsabi nito nung tayo tumakbo. Sa halip, inilalatag ninyo kung paano mapapabuti ang sitwasyon ng ating mga mamamayan. Alam kong hindi biro ang pinagdaanan bago ninyo marating ang kinaroroonan. Hindi ito basta inabot lang. Pinaghihirapan ito. Mayroon tayong sisikmurahing mga insulto, pambabatikos at batuhan ng putik tuwing kampanya, kuminsan lampas ng kampanya pa. At kuminsan naman, bago pa rin ng kampanya. Maraming sakripisyo, pagod at pagtitimping kailangan bunuin. Noong nga po nakakampanya ako sa pagka-congressman ng Tarlac, sinusuyod natin bawat kalsada, inaakit ang mga dike, nag-house to house sa umaga at hapon, kaliwat kanang meeting naman pagdating ng gabi. Walang pagod akong nag-iikot sa kabila ng matinding init para mapalapit sa ating mga kababayan. Meron nga pong biro na marahil narinig na ninyo. Ang formula daw po sa kampanya ay matatawag nating KBL at hindi po kilusan bagong lipunan yon, kundi kasal, binyag at libing. Parang mula sa panganganak hanggang pagpanaw, takbuhan ka ng lahat para hingan ng tulong. Sa totoo lang, mahirap talagang tumanggi sa mga ito, lalo't pat gusto rin nating makatulong. Baka rin pagmulan pa ng sama na loob o isipin pa nilang hindi tayo nalalapitan. Kahit nga po nasa pwesto na, tuloy pa rin ang ganitong mga klase ng paghingi ng pabor. Natatandaan ko po, bagong halal pala akong congressman sa Tarlac, may lumapit sa aking isang konsyel at humingi ng tulong sa pag-arkila ng orkestra sa aming piyesta. Tinanong ko kung magkano. Sagot po niya 40,000 piso ang babayaran bawat isa. At yun na raw po ang pinakamura dahil ang gusto po niya, 2 orkestra ang aming kunin para meron raw relyabuhan. Kaya nga ho, sa mga tuwing nga ho, 80,000 piso ang kakailanganin. Ang sahod ko noon, kung di ako nagkakamali, ay 35,000 piso. Wala pa yung kaltas ng tax. Kaya sabi ko po sa kanya, doblein man natin ang sahod ko, kukulangin pa rin sa balak niyang gastusin sa pag-arkila. At kayo po ngayon natatanungin ko, paano naman popondohan ito? Di po ba sa pagpopondo sa mga ganitong paghihingi ng ating nasasakupan, saka tayo natutuksong baka gumawa na kung ano nung gimmick? Sa panunungkulan ko nga, bilang kinatawan ng Tarlac, minubuti ko lumapit at kamustahin ang ating mga kababayan tuwing dumadalaw ako sa iba't ibang barangay. Sa umpisa po, pag may iminungkahing proyekto sa akin na madalas umaabot ng di bababa sa 6 na folder kada isang barangay o mga resolusyon ng bawat barangay at 150 po ang barangay na sakop natin yun, halos pare-pareho lang ang laman ng mga ito. Karamihan dito gusto lang pagandahin ang kanilang barangay hall. Ang binalik ko naman tanong sa kanila, kapag napaganda natin ang barangay hall ninyo, ilan kaya ang makakakain dyan? Ilan ang matutulungan sa komunidad? Ilan ang aangat ang buhay kapag nagtayo tayo ng mga monumento tulad ng inyong barangay hall? Ang mungkahi ko naman,
baka mas maganda at nakiusap po ko kung gamitin natin ang pondong mayroon tayo para sa irigasyon, sa pagpapagawa ng kalsada, sa pagpapatayo ng mga paaralan. Sa 3 termino ko bilang congressman, may pagmamalaki ko sa maayos na rin kooperasyon ng ating mga nasasakupan, nandun na nga po mga kapitan at mga konseyo ng barangay, hindi bababa po sa 3 makabuluhang proyekto ang naisakutuparan sa bawat barangay. Di ko po sinasabing naubos na ang problema sa aking distrito matapos ang aking termino. Pero lahat ng bukas ang pag-iisip, makikita na may talagang nagawa tayong pagbabago sa panahon ng ating panunungkulan. Hindi nga rin po siguro maiiwasan na kahit nasa pwesto ka na, nariyan din ang mga kontra lang ng kontra sa inalalatag mong reforma. Sila mga puro batikos lang na wala namang maihaing solusyon. Kapag may hiniling sa iyong 10 bagay at nagawa mo ito pa rin, sabihin na natin, ang 10 sa mga ito, ang mga kontra ang pilit maghahalongkat ng 0.1 at ipagsisigawang hindi mo ito nagawa. Ngayon, Pangulo na tayo, hindi naman natin sila pag-aaksaya ng oras. Mas nakatutok tayo sa patuloy ng pagpupunla ng mga reforma at pagpitas ng mga bunga nito. Nandyan ang mahigit 4 milyong kabahayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, ang 20 positive credit ratings actions na nakamit natin sa ating panunungkulan, ang 2.5 milyong Pilipinong nakaalpas sa poverty line, ang 1.65 milyon na nadagdag sa bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho mula Abril 2013 hanggang Abril 2014. Ilan lang po ito sa mga patunay na talagang malaki na ang pagkakaiba ng sitwasyon ngayon ng Pilipinas kumpara sa ating dinatnan. Pati nga po ang ibang mga bansa, napakataas na ang kumpiyansa sa atin. Nung pong bumisita tayo sa Europa kamakailan lang, isang mataas na opisyal ng prominenteng bangko sa buong mundo ang nagsabi, baka raw po dapat ay i-globalize na natin ang piso. Ibig sabihin, maging currency ng mundo ang piso na itinitrade sa ibang bansa. Sa totoo lang, nabigla po tayo sa mungkahing ito. Sinabi po ba sa atin ang, sino po ba sa atin ang inisip na may magmumungkahin ito? Nang marinig nga natin ito, tinanong ko pa si Secretary Greg Domingo ng Department of Trade Industry, kasama natin doon sa pagpupulong, kung tama ba ang nadinig ko. Kailangan po ng mas malalim na pag-aaral ng ganitong kalaking mga hakbang, pero malinaw naman ang mensahe na nagmumungkahin ito. Kumpiyansa siya sa stabilidad ng ating ekonomiya. Naniniwala siyang sulit tumaya sa Pilipinas. Lahat po tayo rito, binigyan ng mandato ng taong bayan para pagsilbihan sila. Tayo naman bilang mga pinuno ay nangakong magdudulot ng pagbabago. Pero kung ang pakay mo lang ay ang manatili sa kapangyarihan, magpakulong sa siklo ng KBL at panatilihin ang sitwasyon na dinatnan mo. Di ba't parang nakikipagpalitan ka lang ng pwesto sa musical chairs? Paano ba natin babaguhin ang kalakaran kung saan ang pag-aabot ng paggasto sa kasal, binyag at libing ang buod ng pagiging lingkod bayan? Ang paniniwala ko po rito, kailangan tugunan. Hindi lang ang kasalukuyan, kundi mas mahalaga po ang mga suliraning pangmatagalan. Sabi nga po ng nakakatanda, turuan natin mangisda ang ating mga kababayan kaysa hayaan sila magbalik-balik o magpabalik-balik para maghingi ng isda. Kompleto at malawakang mga solusyon ang susi sa pagbabagong inaasam natin. Gawin po natin halimbawa ang nagawa ng pumanaw nating kasamahan na si Secretary Jesse Robredo sa Naga. Matagal pong naging problema ang pagsisiksikan ng mga maralit ng tagalunsod sa Naga at minana ito ni Jesse nung maupo siyang alkalde. Komplikado po ang sitwasyon. Hindi madaling ilipat ng basta-basta mga informal settlers kung wala silang pagkakakitaan sa bago nilang lilipatan. Kung walang kabuhayan sa ibang lugar, wala ring aasahan kundi ang pagkukumpol ng mga tao sa sentro ng kalakalan. Kaya nga po, bukod sa disente at permanenteng tahanan, naglalatag ang lokal na pamahalaan ng Naga na mga programang pangkabuhayan at maayos na mga pasilidad sa bagong komunidad. Kaya po, ang dating mga maralit ang itinuturing na hadlang sa pag-unlad, naging katuwang na sa pagtataguyod ng kaunlaran sa Naga. At ang tagumpay nga ng programang ito na pinangunahan ni Jesse ang ginagamit natin basehan para ipatupad din ang paglilikas ng informal settlers sa Kamaynilaan. Kung nakaya pong gawin ni Jesse ang mag-isip at maglatag ng pamatagalang solusyon sa problemang kanyang kinakaharap, tinatawag rin ang bawat isa sa atin bilang pinuno na tumugon sa parehong paraan. Alam ko naman, kung kaya nating ibigay at kung naaayon sa batas, hindi po natin ipagdadamot sa ating nasasakupan, di po ba? Pero gaya ng napatunayan natin sa Tarlac, alam ko mas mapapalapit tayo sa puso ng ating mga kababayan kung hindi lang pang ngayon ang ating naibibigay sa kanila, kundi lalo na pati ang pambukas sa pamamagitan ng tunay na serbisyo at sa pagtutok sa kapakanan nila.
Sa ganitong paraan, sila mismo mag-aangat sa kanilang mga sarili. Ang pinakasukatan po ng husay ng pagiging lingkod bayan ay hindi madadaan sa galing sa pagsayaw, sa pagkakaraoke o sa pagpapatawa. Masusukat ito sa pag-aangat sa estado ng buhay ng ating mga kababayan at sa pagbibigay sa kanila ng lakas para panghawakan ang sarili nilang kapalaran. Magiging makabuluhan lamang ang lahat ng paghihirap sa serbisyo kung magdudulot ito na makabuluhang pagbabago sa ating mga kababayan, lalo na sa mas nangangailangan. Kung ang isang magsasaka na kumikita lang ng sapat para sa kanyang sarili ay nananatiling isang kahig, isang tuka sa iyong panunungkulan, masasabi mo bang tinutumo ang panata mong magdulot ng pagbabago? Ano pang kinabukasan ang naghihintay sa kanila kung siya ay magkapamilya, kung wala namang silang maaasang reforma mula sa iyong liderato? Ang hamon po sa ating mga lingkod bayan, gawing mas maliwalas ang buhay ng ating mga kababayan nang hindi na danasin pa ng kanilang mga anak ang pagdurusang ating pinagdaanan. Sa pagtutulungan ng ulap ng lokal at pambansang pamahalaan, pati ng sambayan ng Pilipino, patuloy natin itutok ang ating panahon sa mga proyektong tunay na naghahatid ng benepisyo sa mga Pilipino. Sa mga kapwa ko pinuno, lagi nating tanungin ang sarili, gaano na ba kalayo ang narating natin mula na mag-umpisa tayo sa pwesto? Umusad ba tayo pasulong o umatras? Nanatili ba tayo o lumihis sa mandatong ipinagkaloob ng taong bayan? Isipin na lang natin ang panahon kung kailan nagretiro na tayo at lumingon sa ating nasasakupan. Di ba't napakasarap ng pakiramdam nang masabi mong ang laki ng ipinagbago nitong bayan nating ito at kasama ko sa nakiambag at nakilahok para sa maisakatuparan ito. Bilang ama ng bayan, malinaw ang tinatahak kong lundas, ang gawin ang tama at ang laging pumanig sa kung ano ang makakabuti sa aking kapwa. At habang mas marami tayong kumikilos sa isang direksyon, mas mapapabilis pa natin ang pagbabagong tinatamasa na natin ngayon. Kapag nga po dumating ang panahon na sabihin ng Panginoon, finish or not finish, pass your papers, talaga pong inaasahan kong mas maunlad at mas maliwalas sa Pilipinas ang ating ipapamana sa susunod na henerasyon ng Pilipino. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo.